Long is open for Blacklist. And then this time, may possibility na magmayin DNG. yung boom. Interesting. Hindi. Lumihis sila. Lumihis sila. Binago nila dito. I think for Blacklist International kasi titignan muna nila kung ano yung... Ayaw kasi na maglabas ng mga baraha talaga nila as much as possible dito sa ating game. Yuan, pwede bang kuhanin dito ng boom, actually. Surprisingly, na-open pa rin siya at pwede pang gamitin dito ng Boom Esports. Yuan. Grabe naman si mama ko. May mga ganyan lang pag first 2 picks or kaya last pick, nahuhulaan ko yan. Pero mga ibang heroes, hindi masyado. Actually, magandang pick yung Yuan sa Guan Yu. Yung Guan Yu kasi, counter niya si Direnji. Yes. Si Direnji kasi, nakatayo lang yan eh. Sakto rin wala nang mayen si Chami Wan. Ayun. Na counter into Guan Yu. So ano to paunahan na to. Parang ang pinaka-strategy mo pag game number 4. Kapag ano yung hero na mas makakapagbigay sa momentum? Charlotte and Agudo. For Blacklist International, more the aggressive stance with the Charlotte. So makocompensate mo yung nakatayo lang na Direnji. Actually, yung ganda Manchantel, yung pick dito na Charlotte, ito yung tinatawag namin na insurance na hero. Bakit? Kasi ano siya pag nag-scale siya, yung hindi siya napapansin, pag nakuha niya na yung core items niya na 3, kaya niya nang busin yan lahat. At saka so yun yung pwede natin din tutukin. Yung Agudo Renji din, iha-highlight ko lang din yan. Ang lakas ng pushing power ng combo na yan. Kaya nag-respond yung boom ng Ganon mo. Hero na malakas mag-def, malakas yung wave clear. Kailangan na talaga may mag-dive. Ang hirap talaga. Naku, ito lang naman yung ano ni Tatsuri. Yung Ganon mo na naman niya. Ni Tatsuri. Ano kasi yan lugi ka talaga kapag ka may bit-bit pang isa yung hero. Ganon mo kasi yun dapat isa lang, di ba? Pero ito, 2. Pero may may Agudo, may bit-bit din. May bit-bit din. Pero ayan binad na si Sakir. Lang naman para dito sa Blacklist. Very specific ang mga binaban ngayon. Probably another hero against Carl. Pwede nilang i-minimize pa yung options na yan. I think we might see Chas will play at least Lianpo or Zhangpei dito sa matchup na to kasi they need someone to force an engage sa Ganon mo. Kailangan mapili talaga. Kailangan mapili na dito kasi pa nagtuloy-tuloy tapos may pantakas din kasi or pang-iwas yung Ganon mo with the first kill. So si Tatsuri pa yung gagagamit. No jokes yung Ganon mo ni Tatsuri, gamay na gamay talaga niya kung saan na pupwesto. Kaya talaga kinakausap din dito nila coach para malaman kung saan siya mas comfy just in case lalong-lalo na si Danny. Dahil ayaw mo na early game, babantayan dito yung Ganon mo tapos yung hero pa niya. Ano yung ba yung mga independent na farm lane heroes na available ngayon? Ang interesting dito binan nila yung Hui and then ang pick up ng, ang pinik ng boom is Mengya. Actually, interesting kasi yung Blacklist, ganyan din yung sinagot nila into Agudo Nag-Mengya din sila. Nung day 1 natin, Yes. day 1 ng playoffs, ang kalaban nila noon ay ACT. So nakakakita na tayo ng iba't ibang variation pagdating sa mga heroes na inilalabas ng Game 4 na rin ating kasi, team. no? Game 4 na rin kasi. Mayroon pa tayong 3 games. Ay, 3. Nararamdaman ko tumas yung balahibo ko kanina Nung nasira yung base, sabi ko, ay, Game 7 to. Game 7 to. Para pampaganda kasi yan ng documentary. Zhangfei and Zia. Ayan din yung 4-5 ng boom kanina, di ba? Zhangfei, Zia. So, meron ka dito pang late game. Mid to late game. Tapos for boom naman dito, ang kulang nila is isa Jungler. yung nila pang rotate nila dito. Ano kaya? Mag-a-assassin kaya sila dito? Kasi mas para sa akin mas madaling laruin yung siguro. draft ng boom sa ngayon. Kasi they just need to dish damage kung sino yung nasa harap. Wherein kapag ikaw yung Blacklist, kailangan mo humanap ng timing, setup para mapasok, Yung Ganon yung Mengya. Yung Ganon yung Mengya. Nagkakapalitan na rin. Kanina yung Menki, nandito sa side ng Blacklist. Kaya nararamdaman nyo na nagkakaubusan na rin yung ng mga heroes dito, yung mga teams natin. Pero ayan na, ilatag na ang hero composition for both. Again, this is game number 4 na ating PKL Grand Finals. 2-1 ang ating current score. At kung titignan, ang heroes dito ng ating dalawang teams for boom, parang medyo significant. Parang may mga cliffhanger na yan. And part ng cliffhanger ay malalaman natin kung sino nga ba talaga ang mananalo sa ating game number 4. Casters, pasok! Eto na, Kuya Ters, Kuya Shin. Shoutout nga pala sa mga Orbipec. Nilabas ang Ganon mo.
ni Tatsuri. Yeah. Signature pick to, Kuya Shin. Medyo action to para sa side ng Boom. Lots of early game damage, lots of ranges being delivered here by our two teams. Right now, the current champion, Boom Esports, leading this BO7 series towards this Game 4 on a Yes. 2-1 score. Kuya Shin, medyo hindi nga natin in-expect na lalamang ang Boom doon kasi yung game number 2, medyo sure na tayo na papapor dapat sa Blacklist International So yung mental state ng Blacklist International dito, Kuya Toys, knowing these players, tingin mo ba makakapag-reset yan after nung game 2? Ay, Yeah, after nung game 3? Definitely, pero hindi nila nakikita yung sarili nila. Di pa nila nakikita yung sarili nila in a high-pressure situation. Usually talaga kasi ang nangyayari sa Blacklist International in best of sevens, naka-reverse sweep sila bigla-bigla. At ngayon nakikita naman natin na for Golden Kite dito, kailangan nilang i-weather etong laning stage kasi mahirap talaga to Di Reggie, yeah. With the pokes ng Yuhuan. Yeah. Kahit hindi nga mournfully patama kahit first kill lang I do agree, Kuya Shin. Alam mo naman yung si Golden kasi isa yan sa mga favorite niya, yung Renji. Okay, Polado, draw. Abot nga ba? Meron, mga kaibigan. A good kite coming in from Golden Kite. Mukhang hindi lang na-injure. Naka-jackpot pa doon. Follow with the universal law of the Zia. Tinamaan dito si Carl. Kasama na rin si Daniel. Yun na yan. First blood para sa kamay ng Blacklist. Good move coming in para sa side ng Blacklist International, giving this the Renji the opportunity para umangat doon sa may gold lane. I would take a Derenji anytime kapag basta mag-gold card, patay kahit sino. Patay kahit sino. And especially against a Menki na talagang kapag ka on hit yung binidil mo sa kanya, mas nagiging Area sulit justice, oh. Kasi Yes. dire-diretso ka talaga dire-diretso kang babanat dyan Nag-i-scale yung tira mo rin sa health niya, na pinapakapal niya dun sa Menki. Talaga it's a matter of really just running through the shields, no? By Menki right here. Still, alam natin yung kwento, no? Both are eyeing towards the late game. In the form of a Zia, actually, level upping someone. May D-Renji pa yan. Habang yung gun mo naman, stacks on the passive. Stocks on the passive talaga. Kakalma lang muna tayo, ladies and gentlemen. Remember, this is game number 4. Yep. And if ever Boom wins this, we're looking at Blacklist International hoping for a comeback. And they're not familiar with the comeback territory. Usually, lagi natin silang nakikita na on the lead silang kina-comeback dito. And this is gonna be a crucial game. Remember, the Ganmo confidence of Tatsuri, Kuya Tors. May sinabi ka, pare Ganmo kayo, pero may lacking sa Boom. And actually, meron na silang pang-combo sa isang gun and mo. Yep. They do have the Menki, pero I don't know if it's enough time. Menki dito! Oh my God! Ay! Muntik na dalawang couple blaze andito, mama. Pero ang ganda ng laro ni Miggy dito, pero pabudol para kay paring Chami Wan. With the guard, her grave. First kill, easy setup sa coupled blades, medium. Oh my glove. Great mastery para kay Tatsuri. Outburst! There's the cut on that one. Medyo wala nang takas. Wala Hindi na, lang sure ball. nagpatama dun sa outburst, pero may talon. Para may pulverize yung Zhangpei. 10.3k para sa dalawang kupunan na to. Look at the Menki. Meanwhile, in the bottom side. Force of flash out for Golden Kite. Oh my glove, may jump party pa. Grabe naman pala, tol. Jump party tapos Mengya. Yeah. Paldo. Ang dami mong kailangan iwasan. Yes. Ang malakas ang early stage dito ng mga members ng side ng Boom Esports. They do have the Mangya na sa side nila. But at the same time, you have to realize na kailangan mo pa rin ipag-scale dito yung gun-in mo. Siya yung late game insurance nyo dito Yeah. Miggy on the other hand, kailangan niya talaga makahanap dito ng mga itutulak-tulak niya lang. And yan yung insurance policy nila kapag ka nakapag-set up na ng pushing strategy yung mga members ng side ng Blacklist Ganda International. nito, magko-commit sila. Magko-commit sila na maglaban. Laban daw yan. 50% na na HP ng Tyrant natin. Marireset yung Tyrant, mga kaibigan. Meanwhile, kabundulan. Hindi lang yung Charlotte, pati na rin yung Guanyu doon. And of course, the ultimate casted on by the Mengya. Casted up a lot of rockets towards the members of Blacklist International. Parehas bitaw sa Tyrant. Rocketeers, parehas ang plano. Nakita mo yun? Parehas pinate yung Tyrant. Gusto mag-turn sana sa hero ng both of the teams na yun. Kaya nireset, tingnan mo, walang nag-go. Ngayon na talaga naging open yung Tyrant. So, ibig sabihin, ganun nila kakabisado din. Yung galawan ng bawat kupunan, respecting each other. Pero, unfortunately for Boom, Blacklist sa makakuha nito. Binigay na. No, okay. Respeto kasi si Justin may ultimate You need to look at the idea dito na ginagawa ng side ng Blacklist International na as much as gusto pa nilang lumaban ngayon, they know na kailangan pa ng extra items dito ng kanilang mga miyembro. Agree. Kailangan pa ni Just Chi na kumuha ng mga on-hit effects, probably a Spark Forge, Ayan, to a Doomsday. Doomsday. Yeah, yes. But Dragon, on the other hand,
is at level 10 at 5 minutes. This is going great para sa side ni Dragon and tatandaan natin na mas mataas ang potency ng isang Zia just because of the spritlings. Oo, saan mo ba ilalagay ang blessing na yan? Kung ikaw si Zia, ang dami mong choices. Dami mong choice man. Pwede mo ibigay kay Chamiwan. Diba? Kay Golden, ang pinaka-solid dito pag binigay do. Gulatin mong mundo, bigay mo kay Zampi. Yeah, it actually depends. Pwede. It actually depends on the pacing ng laro natin. Yeah. Kapag ka umabot ng 10 minutes tapos hindi pa sila dominating dito, they can put it on Golden Kite. Pag dominating na sila, pagdating ng 10 minutes, pwede kayo just cheat. Yep. Tatandaan na parehong farm lane Yes. hero tong dalawan to eh. Yup. Thurs, matanong kita, you were excited about the Charlotte pick para dito kay Code 1. Anong meron dito sa Charlotte? I feel like yung Charlotte dito, hindi siya masyado napapansin, pero napaka-skill-intensive hero niya. It only depends kung sino nga ba yung gumagamit. As for Chami, kapag siya yung pinili mo for a Charlotte, ang dami niya kasi magagawa. And at the same time, siya talaga yung pinaka-catch dito para kay Tatsuri. Tsaka may bypass yung Charlotte eh, sa ganun. Sa Oo, Guan Yu. Ganmo. Yung Guan Yu, gulong-gulong. Yes. Banking. Pero may moment yung Charlotte na pwede siyang tumagos, tapos really targeting talaga yung backline. So kumbaga, Guan Yu nyo, nasa likod namin, ako naman nasa likod nyo. Ibig sabihin nyo ba kung ako si Chamiwan, naka-lock on target ako dito kay Tatsuri din. Kasi kaya ko na malusutan yung Guan Yu eh. Dapat lang. Diba? Dapat lang talaga. So kailangan din maging lock-on mode si Tatsuri on that first skill to get out, reserve the flash maybe. Para kay Charlotte. Para kay Charlotte. Ang hirap din patayin niya. Kaya mang outplay. May pari yan eh. Diba, Weshin? Yeah, oo. At tapos, pwede rin abutin yung Mengya sa throw lang. Walang Kaya, dash yung Mengya, kaya, madali oo. tayain yung Mengya. And take note, ito ay Charlotte na may flash. Yeah, okay. So, talagang taas ng access to heroes ng Charlotte ngayon. Eternity Blade na din daw si Danny. Boom Esports, umaasalis sila dito sa AOE damage outputs. Couple blades coming in, okay? Tragic Beauty casted on to draw. Inabangan siya ng Universal Law. And of course, there could be a push that can come in into the mid lane side. Couple blades, a little awkward on the side of Tatsuri, pero hindi niya kinakas pa. Ay, hindi, kinasin na. Kulang yung mga members dito ng side ng Boom Esports. So ang gagawin dito ng mga members ng side ng Blacklist, Paling they sa would taas. go to the top. They would try to push. At ito yung pacing na hinahanap ng side ng Blacklist. May Nandun si outburst, Miggy. Weshin. Nandun si Miggy. May angle si Miggy. Pasok Miggy. Miggy ang pasok nila siguro. Nagpagas muna. Nagpapagas lang. Tumitingin ang booking. Tumitingin ang booking. Titingin lang. Full-leaded, boss. Nagpapagas lang, mga kaibigan. Papagas lang. Easy lang kayo. Masyado kasi kayong Pero here comes the team fight, ladies and gentlemen. Hindi lang kinasti Chas ang kanyang ultimate coming in from the Zappa. Ikot D pa rin yung Universal Law na ginawa doon ni Dragon. Dalawa na laman na dito member para sa side ng Boom Esports. Even when nagkakita pa rin kami na parang Miggy. Wala na pa rin itong maigi. Ang mga membro ngayon ng Boom Blacklist ang nanalig. All that jazz happened. The 6-1. Akala natin mapupunta kay Miggy yung flank. Walang iba, kundi si Jazz pala ang gagawa nun. Chance do it. Dapili Push. Malaki Katy Perry eh, no? You're gonna hear me roar. Sobrang lakas ng sigaw ni Chas. Pag nilagay mo yan sa rally, magbabago ang Pilipinas. Talaga, sobrang tindi niyan. Pero tapos na yun, Regine. Tapos na. Ano nakaraan pa? Sumisigaw kasi, lakas sumigaw eh. Chaz with a very, very crucial outburst roar on that mid-fight. Gave them the opportunity para makuha itong 3K gold lead na ito. Oh, Chaz Are we ulit. gonna see it again? Chas ulit. Chaz? Chaz? Ayun o, boy, beat. Boom, kakaboy. Bundol doon. Ginawa para kay Baring Danny, pero may ganda pa rin gawin din siyempre. Ang ating Jamengya. And of course, kita na nahuli pa rin si Jashi kahit abante ang Blacklist. Pinati natin masyado maganda na sana, but it was too far. Yapi. Boom Grabe. Esports, they were ready. Kung makalaro ng Zhangpei ito si Chas, kala mo may Shirano yung gamit eh. They No? need to be very careful of the brushes. Wala silang way para malaman kung ano nga ba at nasaan si Zhang Fei. Kanina pa sila nalilikuran. Ano ba yan? And Boom Esports need to be very careful sa mga next engagement sila. Dalawang beses na nangyayari Dalawa lang yun. eh, naka-deathnex ba yan si Chas? Kung bakit nauuna sa pwesto, yun lang yung iba yung Ay, discard niya. mahusay, pare ko, you know. Mahusay eh. 100% kill participation on Chaz. Yeah. On this Zhang Fei combo. Aantabayanan natin yung mga roar na yan. Alam mo, usually yung mga roar na yan, minsan pinangka-counter go eh. Hindi yung pang-una. Pero- Madalas pala, counter ni go. Chaz. Actually, dalawang player yung nakikita ko usually na ginagamit yan na pang-go. Pang-una eh. Una si Chaz, pangalawa si Taus. Tapos eto pa, nakita ko na yan, spring season pre, naninigaw talaga ng gun mo yan. Oo, naku, mahirap yan. Dumediretso kasi ang malupit pa si Zhangpei. Pagkasigaw niyan, may movement speed bonus yan Oo. after transformation. Tingnan mo, sumusukulo Oo, trabaho. nako, yun Solo trabaho. Sinusoro yung sinusoro yung Vanguard, mga kaibigan. And that Okay. is the Shadow Overlord. Okay.
Remember, last game, nakita rin natin to. Yung ganitong Carl? pacing ng game. Counter go ba? Carl? Abutan ba? May shield. Sinozoro! Sinozoro pa rin, Sinozoro. Ando na, si Danny, sa may pinangarapan, nandun na rin. Pati si Manny Thatchery, may sigaw si Chaz na pinagkas window. Pero inabutan na may akala, wala nang no choice. Kailangang sumagyaw dito ni Chaz. Pero that is actually a win para sa mga members ng side ng Boom Boom, Esports. yeah, yes. Kasi napuwersa nila yung roar ni Chaz. Yes. Hindi lang cooldown ang tinitignan mo lagi kapag si Chaz Yeah. or sa Zhang Fei ang kalaban mo, tinitignan mo din yung rage. And Butters, to agree with you, ganito din yung pacing ng huling game eh. Ganito din yun eh. Nung game 2, if I'm not mistaken, Yeah. yung lamang na lamang yung Blacklist International and then suddenly, pang! Isang team fight. Ibig sabihin, ganon ka composed ang Boom. May blue lock. Akala ko ba blue lock si Blue lock? Chaz dito sa may gilid. Blue lock list? Muntik na mag-blue lock list dito sa may side brush. Pero siege lang, ginagawa ng Agudo ngayon dito. Pero isa wave clear para kay Oy, Thatchery. Golden, hindi nahuli doon ah. Yapi. Muntikan. Pressure. Kasi may kailangan mag-react doon sa Mama Dragon sa taas. Pwede na mag-tyrant dito. Yung blacklist kaagad kung may makita silang magpunta doon sa taas. Here we go, ladies At and push pa. Kalmado lang muna ang Blacklist Wow. International, taking in towers. Grabe. Using the Vanguard. Grabe, trabaho lang. Konti, no? Hindi kailangan ng minion. Sa dami ng pwedeng isamon dito ngayon sa ating current patch, Blacklist fully utilizing this Agdo lineup. Magle-level 25 ito si Golden Kite. Binigay yung blessing. Basag ang tower. Magbaback ba ang Blacklist International? Sulit si Golden Kite. Daybreaker para kay Golden. Yup. Wala siyang second skill. Kinasena din yun. Pero si Chaz available pa rin ang kanyang roar ngayon. Ang taas ng success rate ni Golden dito sa hero na to. This Yes. Renji. Last year niya pa to favorite, Kuya Butters. Tapos libreng Tyrant pa para sa side ng Blacklist. Wow. This is a masterclass pagdating sa pagkuha ng mga objectives, and I know for a fact that Boom Esports pumapasok din sa utak nila. Paano nga ba nakakapasok si Chaz? So ngayon, ang approach nila, mas nagiging maingat yung mga members ng side ng Boom, which is actually costing them. Yes. Oo nga. Again, yung carefulness na to allows an Agudo to inch his way towards the turret. At pag nakalapit na sa Torre, hindi lang kasi Agudo yun, pre. Di Renji. May Renji pa. Hindi Renji At yung ito right nga click, siguro yung problema dito ng Boom. Sa sobrang careful mo na, Oo. wala ka na nagawa. Sobrang careful mo na Si eh. Golden Kite ang pinalevel ni Gandalf. Yes sir, level 25 yan mamaya. Yung blessing ay napunta dito sa one half of the Art Brothers. 6-2, 4K gold lead para sa Blacklist. Disiplinang Blacklist ang ating nakikita, hindi nag-ultra go. Yeah. May outburst si Chaz. Grabe, Every time na namumula yan. Nakaharap lang talaga si Golden Oo, Kite. ang maganda naman dito para sa mga members ng side ng sa Boom Esports is they do have a lot of wave clear. Yes. So it Gano doesn't na. matter kung mabilis mag-push dito yung side ng Blacklist International. Sakit. Kung wala mga minions, wala rin talaga silang mapupush. Yes. Kailangan lagi yung Overlord, kailangan lagi makuha yung Overlord. Laban ata. Sumigaw din sa taas ha. Pero sige, si Kimigi kasi nakuha yung Oh my attention God. ni paring Chami. Kaya naman nakakuha ng konting tulak din ng mga member ng Blacklist International down to the top lane side. Kaya naman ginawa ni Draw, Tragic Beauty, fade away shot mula kay Dragon ng Universal Law. Wala nagkapatayan. Pokes are coming in for both of the squad. Akala ko malalamang na doon ang Blacklist. At Chami, binabalyo doon si Miggy sa may bottom pala. side. Kuya Shinbu, makati na rin yung Zia na yan. Late game Zia, late game Direnji. Oo nga. Paano ka makakalapit dito, pare ko? Ang hirap lumapit dito. Mahirap. May Agudo pa na nakaharang, Kuya Ters. This is a really hard thing to actually answer sa ngayon. Pero Manjin, you have to realize the reason why nananalo din yung mga members dito ng side ng Blacklist International is because Golden Kite yung spacing niya doon sa gun-in mo, kung paano yung nilalaro yung mga nails ng gun-in mo, doon sila nananalo kasi hindi naman siya nabiburst eh. Oo, hindi tinatamaan. And speaking of potential to be bursted, naka-clandestine cape na si Golden Kite dito. Path towards the Succubus Cloak. Meron ding redemption si Chaz. Ayan na, Succubus Succubus Cloak. Ayan, kailangan yan. May heal na rin sila. Sa totoo lang, medyo hindi nakahagod. Dahil wala nang parang sure kill na 2 combos on the fresh Hirap. report si Thatchery ngayon. Check na nila si Thatchery. Yeah, kailangan 3 or 4 yan para kay Golden. Larong-laro na si Golden dito. Sabi niya, tama na, tigil na natin to. Golden Kite. Meanwhile, Chami. Chami! Chami! Sa may no. baba, nahuli si Chami 1. Pero wala 45 namang sila dito. Naisama Oh, no. pa yung isa. Justin na nadulas. Eto na ba yung pagbagsak ng Blacklist International? Oh, my God. Pero nahuli din si Dragon. There's a tick coming in ngayon. Abante para kay Maring Tropper na kinakay ni Golden Kite! Golden Kite, lumalaban lang. Banat na nabanat. Pero yun, yung mga Presty Forge. Pero lumubog din si Throw. Okay, Jazz with the burst. Golden Kite! Yung base! Yung base na po! Makakalibakala nila matras! 2v4! At nananalo yung 2! Abante dito dahil yung Neopets yan, laking baka! Incredible Hawk! Yung baka malaki, Jazz. Nandun din Lumit si na! Golden Kite. Lumit na! Lumit ang baka, naging baka. Baka! Ipa!
Mga kaibigan, nakabawi na rin sila. There is gonna be the Mama Dragons coming in, taking into their base. What an Oh intense my God. fight. Golden Kite and Taz. One half of the Hart Brothers preheating everyone doon sa may bandang likod. Golden Kite punishing kung sino maharap. Sinasabi natin lagi si Just Chi, lagi si Chami, lagi si Just Chi, lagi si Chami. Ano tawag sa... Sabi ni Golden Kite, ako naman! Ano tawag sa malaking baka? Baka. Ano tawag sa maliit na baka? Total, maliit yung baka eh. Maliit yung baka, maliit talaga eh. Tyrant, mga kaibigan. Golden Kite, pinapakita ngayon na siya ang bida. Sa laban na to, this is the Reggie, free reigning on everyone. Nako, break the code, ladies and gentlemen, ang init ng laban natin. Sinabi ni Dragon, Tid, sa'yo na tong blessing natin, Tid. Bless Tid. ko na. Bless na kita, Tid. Tid, easy na Laban Tid. mo na yan, Tid. The Heart Brother, Heart totally Brothers. showing up. Dragon and Golden Kite. The Joust. It's a hard game para sa mga members ng side ng Boom. They still have a chance. May Ganon mo pa rin. You can never ever count out yung potential ng isang Ganon mo sa mga ganitong klaseng insidente. Pero nahuli bigla dito yung mga. It is gonna be the unbeatable outburst casted Oh my dito. God! Mismo ng ating Zapay na kinukuha yung torre. At tira dito. Pero nakuha pa rin ang wave ng mga member ng Boom. Kaya naman nakakuha sila na clear. Into the front line. There goes Kyle. Dribble bilang pampasok. Merong isang namatay. Pero yung base pa rin ng Boom buhay. Grabe yung depensa ng Boom dito. Ang lahat na ng harang ginawa ng Blacklist International. Let's go back doon sa pinag-uusapan natin. Ano ang advantage dito ng mga members ng side ng Boom? Wave clear. They have good wave clear. Yun lang yung sumasalba sa kanila ngayon. Yes. Pero the mere fact na 50 seconds palabas yung Overlord, Yup. that might be the opening na hinahanap ng side ng Blacklist. Kuya Ters, 50 seconds Overlord, tama ka. Pero 3 minutes din, magkakaroon na tayo ng Ultimate Showdown. Pagtapatagal pa ba to, pare? May chance pa ba ang Boom? Medyo ang sakit na nito sa side ng Blacklist kapag mangambak sila. Trinoma Activity Center. Makakita kayo ng mainit na battle. Umago pa Here's si the game Carl. number 4 ng Umago Grand pa si Finals sa Carl. Miguel. Sumingas pa si Carl, parang early game. Ang hirap! Ang hirap ng Haibo! Drive-by, mga Ang kaibigan. hirap ng Haibo! Pero tama, somewhat- pinupush pa rin yung base ng Boy, Boom. At yung Boom pre-mastery na napupushan sila, by the way. there is a disadvantage, major disadvantage para sa mga members ng side ng Boom ngayon. They don't have the tier 3 turrets anymore. Yun lang, Nag-auto-push na yung mga minions at meron tumatrabaho doon sa may baba. Nakita ko na to! I played these games before! Sa Amiwad na naka-Charlotte na nag-split. Split type. Sino ang sasagot? Mahal yan Yun ang ang tanong. split type. Meron ng Split push. type. May minion wave na pagkaroon Dead game. dito sa may mismong base. Nakuha pa yun ni Justin doon. Mga kaibigan, nilipat nyo na yung camera. Chami Dahil one! walang pakailan. Chami one! Ladies and gentlemen, Chami one ang split dito sa may mismong base. Pango siya. Tinulak ni Baring Miggy. With a third action. And of course, nakuha ni Miggy pa rin yung arrangement ng minion Pero doon. yung Huwan will go down. Lumalaban! Pero tutumba dito sa kamay ng mga member ng side ng Blacklist. Sage Sanctuary! Ladies and gentlemen, nauli ba si Chami man dito? Makukuha pa rin ang depensa ng Boom. Tatlo ang buhay sa side ng Boom dito. 10-7. Tingnan natin, magpupush ang side ng Blacklist International. Wow! Makakapag-depensa ang Boom. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan? Ako maghihintay! Paparating na mga minion wave! Pero hindi na rin nga! Mapubuhay na rin siya! That's gonna be game number 4! Pushing this 2-2 tall! Blacklist International! Makakatapos, may pakaramdam ako, it's all about the ubusan ng hero. Busan ng hero, busan ng may pindot din talaga yung Boom sa depensa, boy beats. Championship match. Championship match. Championship Kamutikan niyo. ulit. Huwag muna tayong umuwi. Diba? Sa tropa ko. 20 hero na ang bawal sa bawat kupunan.